yung panahon, amen, na, hallelujah, isa sa pinakamahirap na panahon, yung panahon na ating kinabubuhayan. This is the darkest hour. Kaya ang ating Panginoon, akin siya nabibigay, amen, ng mga talinhaga. At isa sa talinhaga na sinabi ng ating Panginoon, itang talinhaga ng tarian ng langit. And then shall the kingdom of heaven, ang kaharian ng langit ay matutulad sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang ilawan and went forth para salubungin ang kasintahang lalaki. Amen. At sila ay nasa dalawang grupo. Ang 5 dito ay wise at ang isang 5 ay foolish. Isa po sila. At yung mga foolish virgins, yung mga foolish, amen, ay kinuha ang kanilang ilawan pero wala silang dalang langis and took no oil with them. But the wise, pero yung matatalino, amen, took their vessels, the same as kung paano dinala ng mga foolish yung kanilang vessels. Ganon din ang kanilang ginawa ng mga wise. They took their vessels with their lamps. The wise took oil in their vessels. Ibig sabihin, meron silang dalang vessels, pero yung vessels sila may langis with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered. Habang nagtagal yung kasintang lalaki, they all slumbered and slept. Silang lahat ay nakatulog. Amen. Isa sa pinakamahirap na panahon, ang panahon ng pag-iintay. Say amen. Yes. Hallelujah. Di ba kapag ka naghihintay tayo ay excited tayo lahat. Pag meron tayong inaasahan, excited tayo. Kaya lang, may dumating sa punto na kapag masyadong matagal yung ating hinihintay, amen, minsan may mga tao na iinip. Tingin at tingin sa oras. Ano ba yan? Ang tagal naman. Hallelujah. Lalo lang, nagmamadali ka, gusto mo lang makalis, sabay talagang naiinip ka. At para bang gusto mo lang hatakin yung orasan para mapabilis. Hallelujah. And all those virgins, sabi ng Biblia, pagdating ng ating gabi, habang sila natutulog, dahil sa sobrang pagod, amen, hindi natin alam kung saan sila napagod, kung sa paglilingkod ba, they all slumbered, sila ba'y napagal sa paglilingkod sa Diyos, o sila ba'y napagal sa mga tatrabaho sa libutan ito, para sa kanilang sarili. When the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, and at the midnight, there was a cry made, nagkaroon ng isang sigaw. Pagkahating gabi, ay meron na narinig silang isang sigaw, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Narito ang kasintang lalaki, kayo may magsilabas at salubungin siya. At yung 5 matatalino ay bumangon, at yung 5 mga natutulog pa din. Yun ba sabi ng Bible? No. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Ibig sabihin, parehas silang bumangon, yung wise virgin na 5, at saka yung 5 foolish virgin, parehas lang silang bumangon. And the foolish said to the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Sabi ng mga foolish, bigyan nyo kami ng langis, dahil ang aming ilawan ay mamamatay na. But the wise answered, sabi ng mga matatalino, not so, lest there be enough for us and you, hindi magkakasya sa akin at sa iyo, sa amin at sa inyo, and you go, but go ye rather to them, kayo may magsipanahon sa mga nagbibenta ng langis, at bumili kayo ng ganang sa inyo. Afterwards, maya-maya ay dumating ang kasintang lalaki, dumating ang iba pang mga dalaga, ang kasintang lalaki, sabi ng Biblia, and then, when they went to buy, habang sila bumibili, the bridegroom came, dumating ang kasintang lalaki, and then they that were ready, silang nakahanda, went in with him, ay pumasok, nakasama ng kasintang lalaki, to the marriage, and the door was shut. Hallelujah. But he answered and said, nung dumating yung ibang dalaga, sabi ng ating Panginoon, sabi ng mga dalaga, buksan nyo kami, sabi ng ating Panginoon, verily I say unto you, I know you not, hindi ko kayo nakikilala. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amen. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, to speak about, doon sa Matthew chapter 25 na ito, in verse 24, ito ay namumusap sa rapture. Amen?
Ito yung panahon ng pagdating ng ating Panginoon kung saan hindi inaasahan ng mga tao. Amen? Speak about, ito yung panahon kung saan kailangan na natin, hallelujah, na pumasok sa piging ng kasalan. At ang makakapasok lamang dito, sabi ng propeta ng ating Panginoon, are those brides without blemish, without spot, and without wrinkles. You say amen. Hallelujah. And the bride made herself ready. Can you say amen? Amen. Sino ba nag-ready? Ang bride? Can you say amen? Amen. Hallelujah. Sabi ng scripture, and the bride, hallelujah, was made herself ready. Hindi ako maghahanda sa iyo. Hindi ang iyong tatay ang maghahanda sa iyong pagpasok. Hindi ang nanay mo, hindi ang iyong kapatid. Iyong mismong sarili ang kailangan mag-prepare sa pagsalubong sa ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Bawal ang sabit dito. Can you say amen? Amen. Pagdating ng rapture, hallelujah, ikaw mismo ang maghahanda na iyong sarili pagdating sa pag-agaw. Sabi ng Biblia, the bride made herself ready. Amen. Itong panahon na ito, hallelujah, sa Matthew chapter 25, ang panahon, hallelujah, ng kasalan. Okay? This is a marriage feast. Can you say amen? Ito yung panahon ng kasalan. At alam niyo ba, yung kasalan ito ay magaganap sa panahon ng ating gabi. Amen. Hallelujah. Sa panahon kung saan napakadilim na ng panahon. Amen. Marami na mga, hallelujah, mga insane pagdating sa relationship. Hallelujah. Generation natin is the cheapest generation. Cheapest marriage. Hallelujah. Without sincerity. Kanina nakakita ko sa Facebook. Updated. Sharon and Gabby kakahiwalay lang. Para matagal na yata eh. Nakakita sa Facebook eh. Update. Sharon and Gabby hiwalay na. Amen. Hallelujah. Cheapest generation. Hallelujah. Without sincerity, yung kanilang relationship is just dropped in a minute. Madali na sila naghihiwalay. Hallelujah. Madali sila nagsama. Madali nagpakasal. Pero mabilis lang din naghihiwalay. Sabi ng propeta, is the cheapest, say, hallelujah, in cheapest relationship, cheapest marriage, hallelujah, cheapest friendship, there is no loyalty. Walang loyal. Kaya tuloy sabi ng mga young people, walang forever. Kasi wala na daw loyal ngayon. Amen. And as I read, in sa panahon ng adulterous generation, ang relationship ng tao on and off. Pag relasyon ngayon, bukas iba naman. Okay? Boyfriend niya ngayon, bukas iba naman ang boyfriend. Di ba ganyan sa mga celebrities? Tingnan nyo, di ba? Kinasal ko sa isa bukas, 1 taon, 2 taon, 3 taon, iba na naman yung kasal. Alright, hallelujah. What is that? Cheapest relationship. Adulterous generation. Hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, no loyalty, walang loyal. Hallelujah. On and off. The same as the church. Pumunta sa church, aalis sa church. Babalik sa church, mawawala sa church. Magiging mainit sa church, magiging malamig na naman. On and off. Ito yung panahon, hallelujah, kung saan yung generation is divorce. Hallelujah. Maraming generation, maraming Kristiyano, mga kadalasan, para na lamang simple sa kanila makipag-divorce. On and off sa church. Hallelujah. Sabi nga na pala ganit, chick, pag pinapapala, darating. Pag walang magpapala, nawawala. Amen. They are excited sa competing. Lalo na kapag ka sila speaker, MC, song leader. Pero pag hindi na rin sila atin. What's that? On and off relationship. Amen. Hallelujah. At pag tayo pumasok sa isang relationship, hallelujah, we are entering in one relationship only. Nowadays, ang panahon natin, hallelujah, amen, tandaan nyo,
yung panahon na ito is not a dating relationship. Di ba yung mga nagde-date yan? Nagseset sila ng date. Kaya lang, pag nag-set sila ng date, tapos may mga circumstansya, hindi sila nakakarating. Amen? Nasabihin ng kadate, hindi mo na ako dadating kasi busy ako, mayroon akong lakad, mayroon akong pupuntahan. Amen? Hindi mo na ako makakasipot sa date natin kasi meron akong gagawin. Hindi mo na ako makakating sa date natin kasi wala akong pamasahe. Ganyan. Hindi ito ang panahon ng dating time, say amen. This is a marriage day, say amen. Hallelujah. Pag wala kang oil, sabi ng propeta ng ating Panginoon, pagdating ng panahon na pagtawag, pagdating ng nobyang lalaki, hallelujah, yung lahat ng na may dalang oil ang siya nakapasok sa marriage feast. Amen. The marriage is not about church attendance. Tandaan niyo ito, ha? Ang kasalan ay hindi lamang church attendance. Kaya ka lang attend ng church kasi para may attendance ka. Amen. This is a union between you and God. Let's say that. Hallelujah. So may dalawang grupo, yung 5 matalino, yung 5 mangma. They are both heard the cry, pareha silang narinig ang tawag, pareha silang nakikinig ng message, marahil pareha silang nakaupo sa upuan na ito, marahil pareha silang naka-join sa live streaming, marahil nasa church din sila, kagaya natin. They both hear the same message, possibly sitting in the same group, hallelujah, listening to the same message, hallelujah. Pero, hallelujah, habang nandun sila, amen, sabi ng Biblia, silang lahat naman ay natulog, pero silang lahat ay nagising. At silang lahat pinag-igi nila ng ilawan. Amen. At ang tanda nyo, ang inyong vessels ay ang inyong katawan. Amen. Hallelujah. At lahat naman, marahil, hallelujah, pagpupunta ng church, may pinag-iigi ang kanilang sarili. Pero, meron silang na-miss. The last minute discovery. Basahin natin yung last minute discovery nila. Amen. Nung marinig nila ang midnight cry, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose, silang lahat ay gumising, and trimmed their lamps, pinag-igi nilang kanilang ilawan. Kaya lang, ito yung last minute discovery. The foolish said unto the wise, give us of your oil. Doon lamang nila nalaman, hallelujah, na wala nga pala silang dalang langis. Ay nasa panahon pa naman ang ating gabi kung saan kailangan nila sa journey nila, sa pagsalubong sa ating Panginoon, na meron silang dalang langis sa kanilang ilawan. Okay, hallelujah. Ang problema, yung last minute discovery, wala silang dalang langis. Hallelujah. It is a sad truth, it's amen. Ito ang isa sa pinakamasakit na katotohanan na madiscover nila sa dulo ng panahon ng kanilang mahabang paglalakbay, mahabang paglilingkod, matagal na nag-church, 10, 5, 15, 20 taon sa church, pero na-discover nila sa dulo ng journey nila, wala pala silang dalang langis. Sad reality, can you say amen? Purihin ang ating Panginoon, hallelujah. Sad truth, they go to the journey without having oil in their vessels. They left the most important things. Nakalimutan nila ang pinaka-importanting bagay na dapat nilang dala. Di ba pagka pumunta tayo sa isang trip, halimbawa, pumunta tayo ng Quezon. Di ba bago tayo umalis, ipiniprepare natin ang lahat na kailangan. Ang baon, ang pagkain, ang pera, ang damit. Sinecheck natin lahat. Pag tayo umalis sa bag, kung nakalagay na ba. Amen. Ang sasakyan, kinukondisyon natin kung okay ba. Amen. Lahat na rin sinecheck natin. Kaya lang, hallelujah. Amen. Ito ang isa sa pinaka-nakalimutan ng 5 sa 10 dalaga. Nalimutan nila ang pinaka-most essential thing na dapat ang dala nila, yung langis. Amen. It is a tragic end pagdating ng finish line. Hallelujah.
tingin nyo ay wala kayong dalang langis. May panahon pa. Hanggat narito, hallelujah, ang biyaya ng ating Panginoon. At pagdating sa dulo, ayaw mo ma-disappoint. Hallelujah. I-ready natin ang ating langis. Say amen. Sabi ng Biblia, ano ba yung langis? It symbolizes the Holy Ghost. Ang banal na Espiritu ang kailangan natin. Hallelujah. Amen. Ito yung most essential sa ating journey. Probably, ano ba yung essential? Yung pera. Amen. Hallelujah. It's not probably needed. Hindi pa siya kailangan sa journey natin. Kasi ang spiritual natin na kailangan ay ang langis na galing sa ating Panginoon. What we need, hallelujah, is the most essential one, which is the Holy Ghost. Towards the journey. Ano ba ang kailangan sa ating journey? Ang langis, hallelujah. At ito ang nakalimutang dalhin nung 5 mangmang. Nagdala sila ng ilawan. This is the Word of God. Pwede sila ng Biblia. Amen. Okay ang kanilang vessels. Maganda ang kanilang kasuotan. Mahaba ang kanilang buhok. Amen. Alam nila ang lahat ng quotation. Alam nila ang lahat ng scripture. Pero nalimutan nila ang nagbibigay ng strength sa ilawan ay walang iba kundi ang langis, ang banal na Espiritu. Wow. Amen. The essential things na kailangan nating ihanda. Gawin ng ating Panginoon. The oil where the strength comes, where the source of energy to life, where only God can produce. At ang langis na ito, ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Hallelujah. Don't blame yourself for being slow. Minsan mabagal lang tayo, di ba? Lord, bakit kaya ganito? Napakabagal lang ang maturity. Amen. Ang tagal ko lang dito, pero hindi ako makaiwas sa mga bagay. Huwag niyo i-blame ang sarili niyo. Yung mga ganyan talagang panahon. Alam niyo ba mga kapatid, kung paano nakapasok yung turtle at saka snake sa ark? Nakakita na ba kayo ng turtle tumatakbo? Nakakita na ba kayo ng snake na tumatakbo? Wala akong nakita ng snake na tumatakbo. Na tumatakbo. Mabagal sila, but how can they make in the ark? Paano sila nakapasok sa ark? Kasabay ng jaguar at saka ng mga cheetah. Ang bibilis no, di ba? Bakit sa pa? Hallelujah! Mabagal sila sa maturity, pero tandaan nyo, hindi sila tumitigil kay Amen. Dire-diretso lang alam nila. Hallelujah! Ang pagaling nila, dire-diretso lang sa ating Panginoon. Hindi sila tumitigil, naglalakad sila. Mabagal pa na kanila. Hallelujah! Unti-unti ba na maturity, pero andun, alam nila na makakarating sila sa loob ng heart. Pulin ng ating Panginoon. Hallelujah! Mabibilis talaga maturity. Sa church na nakikita ka mabibilis para mga cheetah talaga, para mga jaguar. Ang bibilis pumasok sa loob ng ark. Pero may mga nakapasok din talaga mabagal. But they made it inside the ark. Hallelujah. Kaya huwag niyong i-blame ang sarili niyo. Panginoon, bakit ito ang bagay-bagay na maturity? Tandaan niyo, halagang kadalasan ang Panginoon, they save the last and best wine for the last. Tuloy ng ating Panginoon. Amen. We have no capacity to cross. Ang bayan ng Israel, wala silang kapasidad na mag-cross. Hallelujah. Doon sa Red Sea. Sa tagiliran nila, nandun ang bundok. Sa kabila ay malapad na disyerto. Sa likod, nandun ang mga chariots of Egyptians. Hinahabol sila. Sa harapan nila, nandun ang Red Sea. At wala silang capacity to cross the sea. Wala na silang pag-asa. The army is behind. The water in front. Hallelujah. And people, yung mga kasama nilang mga tao, natatakot sa sila at sabi na, Moses, there is no place to run. Saan tayo tatakbo, Moses? Nandito ang bundok sa kabila, disyerto sa kabila, tubig sa harapan natin, chariot sa likod. There's no place to run, Moses. But sabi ng ating Panginoon, move forward. Can you say amen? Move forward. Hallelujah. Nandun ang ating Panginoon. Habang nandun sila, lumalakad sila sa tuyong lupa sa gitna ng Red Sea. Nandun yung mga agam-agam. Paano kaya? What if
biglang tumaklob yung tubig? What if biglang may lumabas sa pating? What if kung abutan tayo ng chariots? Ang dami nilang what if. Hallelujah. Cast away what if. And say amen. Ano sa inyo yung mga what if sa buhay niyo? Hallelujah. Why? Sabi ni Paul, my God is sufficient for thee. Ang Diyos ay sapat sa atin. What if wala kaming bigas bukas? What if kung wala tayong pang-abono doon sa ating event sa susunod na Lunes? Ngayong Lunes? Bukas. What if kung hindi ako malaro sa rapon? Anong gagawin ko? Tandaan nyo, God, our God is sufficient. Ang Diyos ay sapat para sa iyong pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. God will always call you to do something. Amen. Hallelujah. To give you promised land, He led you to cross the Red Sea. Pinapasok ka na sa Red Sea, kahit na alam niya na wala kang capacity to cross. Amen. Alam sabi ni Moses, see the mighty hand of God. Masdan nyo ang kapangyarihan ng kamay ng ating Panginoon. Si Joshua, he was nobody till he met Moses. Si Elisha was nobody till he met Elijah. Si Timothy is nobody till he met Paul. At tayo, wala tayo kung hindi natin nakita natin Panginoon. Hindi natin wala tayong capacity to cross, wala tayong capacity to enter kung wala ang ating Panginoon. Lalo ba sa last minute, in tragic na nangyari sa 5 Foolish Virgin, sa uling sandali, doon lang niya nalalaman na wala pala silang dalang langis. At ito ang ayaw ko at ng kahit na sino man na mangyari sa bawat isa sa atin, na pagdating ng dulo ng panahon, saka natin malaman na wala pala tayong dalang langis. Huwag natin sayangin ang ating paglilingkod sa isang bagay na wala. Ngayon pa lang, ihanda natin ang ating sarili. Hingin natin sa ating Panginoon ng Banal na Espiritu na siya magdadala sa atin para makapasok tayo sa lupang pangako ng ating Diyos. Salamat sa umagang ito. Ayun po, pinagpala kayo ng ating Panginoon sa may mensahe. Tayo natin tumayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tuloy ng ating Panginoon. We need somebody to unleash the gifts inside. Was that? Ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang kailangan natin. Tayo natin umawin sa ating Panginoon.